Ngayon ay 22. Malapit na talaga ang Pasko. Hindi na talaga mapigil. Talagang napakabilis ng panahon, no? So ngayon, mabuti na lang din at nakarating talaga dito si Bunso sa Paskong ito. So magsama-sama kami for the first time na nag-move kami dito sa Philippines. Umuwi si Bunso kasi nga pinauwi naman talaga namin ni husband. Dapat kasama yung dalawang anak ni husband sa una niyang asawa. Kaso lang may mga ganap na nangyari na ang hirap ipaliwanag. Talagang mahabang kwento mga guys. So in short, si Bunso lang yung nakauwi. First time niya magbiyahe. Buti na lang malakas ang loob niya at direct flight kasi Philippines Airlines. Ang Philippine Airlines kasi 2 times a week siya nagbabiyahe mula Perth, Australia direct to Philippines. As in, mabuti na lang talaga mayroon ng ganyan ngayon. Dati naman talaga daw nagbabiyahe sila kaso parang ini-stop and then bumalik la ulit ngayon. Kasi pag nag-stop over ka guys, talagang syempre bilang ina, mag-alala ka. Yung direct nga niya, nag-alala pa kami kasi kailangan kong talagang nag-alarm ng madaling araw kasi kailangan madaling araw nandoon na siya sa airport. So naglagay talaga ako ng alarm guys sa aking cellphone para makontak ko si Bunso ng bunggang-bungga. Mag-guide namin siya kung saan siya pupunta, kung anong gagawin niya doon sa airport, sa immigration, bla bla bla. Sa full naman guys, walang mga ganapang aberya naman. Ito na nga guys, ang topic natin ngayon, sino ba yung mga nakarana na namianan? Maliban na lang siguro kung kumbaga may partner ka, tapos nag-live-in kayo or something, kinasal man kayo o hindi, pero as in, parang mag-asawa na din talaga yan kung tutuusin, di ba? Considering na mag-asawa. Pero, ang tanong, sino ba yung nakakarana sa atin na namianan? Di ba? Hindi ganun kadali guys. Based doon sa aking naranasan guys, sa totoo lang. So, hindi naman ganun ka worse, no? Pero as in talagang, siyempre walang-wala ka, kailangan mo munang makitira sa bianan mo, lalong-lalo na noon sa hirap ng buhay na naranasan ko sa ama ng mga anak ko kasi nga, siyempre, unang-una, hindi naman ganun kalaki ang sahod, no? So, ang trabaho niya nga pala noon ay yung maintenance ba doon sa Cavite. Ngayon guys, siyempre, kailangan mong tama, gawin mo lahat, kahit nagawa mo na lahat yung mga bagay-bagay, kumbaga, mali pa rin, mayroon pa rin silang masabi. Yung bianan ko naman, hindi naman ganun katindi. As in, mga hipag ko lang talaga. Mayroon talagang mga asungot guys. Hindi sa pagpaninira to ha. Talagang real talk lang tayo guys, no? So, ang hindi ko talaga makasundo ng bunggang-bungga yung panganay at saka bunso na babae. Talagang grabe talaga guys. Kahit yung buntis ako guys, kailangan kong pinipilit ko yung sarili ko na gumawa, magtrabaho, maglaba ng isang katambak, gamit pa yung kamay. Minsan pumupunta pa kami sa ilog kasi doon na kami naglalaba. As in, talagang lulusong ka pa talaga ng ganyan para maabot mo yung ilog doon sa Cavite. So ngayon, siyempre, kailangan mo talagang gawin yung mga ganung bagay, no? Hindi ganun kadali na makisama sa bianan at mga hipag. So ako naman ngayon, guys, siyempre, nagkaroon na din ng mga partner yung mga anak ko, pero hindi ko talaga, kumbaga, aywan ko lang, siguro depende siguro yan sa tao, no? Andyan yung nagpaparinig sa'yo, nagsasalita ng hindi maganda, kiso ganyan, ganito. Talagang nandyan yung mga ano, kahit ano pang pakita, kabutihan, talagang mali pa rin. As in, umabot nga sa punto guys, ilan na din yung anak ko, talagang nagpursige na ako kahit kubo lang yung aming matirhan. Talagang bahala na guys. Alam mo ang ginawa ko guys. Ako talaga ang naningkamot nga pumunta sa kapitan at nakiusap ako na manghingi ako ng maliit na lote. Matirikan lang ng kubo. So awa ng Diyos, nabigyan naman ako ni kapitan, tapos di nagtayo-tayo kami ng kubo. Kami lang nagpanday guys. Talagang siyempre pawid lang naman yung ititirik namin doon. Tapos namutol kami ng mga kahoy-kahoy. Basta may matirhan lang as lupa, ano-anuhan lang namin yan ng luna or ano pa man dyan. Yun nga, in short, talagang nakabukod kami pero malapit lang din talaga sa bianan ko. So ngayon nga, siyempre, nandyan pa rin yung parinig na yan. Umabot talaga na parang one time, hindi mo na talaga mapigil, no? Talagang, minsan pag punong-puno ka na kahit anong bait mo, talagang huwag ka naman din magpaati na alam mo naman na natatapakan ka na. Kailangan din lumaban ka. Kasabihan nga, pag may katwiran,
twiran, lalaban din. Hindi yung lalaban na magkasakitan. Kumbaga, mga twiran ka din. Yun yung ginawa ko guys hanggang sa umabot na ng hindi talaga kami magkasundo. So nangyari nga na hindi kami nagkikibuan. Bianan ko naman okay, wala akong masabi sa bianan ko ha. Meron namang ugali talaga na din, mabunganga din. Pero talagang malaki din ang utang na loob ko kasi nung nanganak naman talaga ako sa lahat kong anak, siya yung nag-aruga sa akin, naglalaban ng mga damit ko, which is hindi naman nagawa ng sarili kong nanay. Ito hindi paninira. Totoo lang ito na nangyari sa buhay ko. Siya yung pupunta sa akin kung ako ba ay nakakain na, pagluto niya ako kasi siyempre pag bago kang panganak, sobrang hindi mo pa kayang ng mga mabigat. Minsan nga, napipilitan na lang ako pag umabot ng isang buwan, kakayanin mo na lang talaga magtrabaho. No choice ka naman, di ba? Yung asawa mo, yung partner mo, kailangan na di maghanap buhay. Siyempre maagang-maaga, wala na siya. Naranasan ko yung talagang puro malunggay, yung iuulam ko. Yung maganda naman daw yon kasi pang pagatas. Pero kahit anong gawin guys, hindi naman talaga ako nagkaroon ng sobrang gatas. Hindi ko alam kung bakit. Talagang struggle talaga guys sa pagdating sa mga gatas. Yung tipong nangyari sa anak ko na 1 year old, naranasan ko na wala na kami pambiling gatas. As in, itimpla na lang namin ay yung yung kape. Sa totoo lang guys, hindi ko alam na hindi pala maganda. Aywan, basta no choice na. Basta ang inisip ko na lang noon talaga, may makain yung anak ko na may madidi sila. Kung magsasaing ka ng bigas, tapos pala piniling, ipapagiling namin yung bigas, tapos gagawin ko siyang parang gatas nila. Minsan pa nga wala talagang maipagiling kasi nga kakainin na nga lang namin, wala pa yung pakayang ipapagiling na bigas. Napakahirap talaga ng buhay guys kung babalikan ko yung mga nangyari noon, yung aking na-experience na hindi ko akalain na makabit ko to ngayon, no? Sa awa ng Diyos talagang hindi lang tayo mawala ng pag-asa guys, lalo na yung mga taong parang dinown-down ka dati na akala nila hanggang doon ka na lang, yung parang i-judge ka na nila ng bunggang-bungga, di ba? Alam nyo naman ang mga tao hindi pare-parehas, lalo na yung akala mong friend mo pero hindi pala. Kaya ako nakapagsabi ng ganito kasi na-experience ko parang wala ka din masyadong friend pag alam nilang wala kang pera. Pagkaroon ka lang ng friend pag talagang meron ka. Ganun pala ang reality. Pera lang pala ang basihan para magkaroon. Pero ako guys, may pera o wala, basta pag friend kita, talagang friend kita. Porkit may pera ka o wala, ipi-friend kita, hindi ako ganun na pagkatao. Siguro depende lang talaga yun sa tao guys, kung ano yung pagkatao mo. Sabi ko nga, iba-iba naman tayo. Sobrang hirap ng ganung sitwasyon na parang wala kang malapitan, hindi mo naman din matakbo. Ibig sabihin, in short, hindi mo siya talaga matatakbuhan sa pangangailangan mo. Pero alam mo guys, sa totoo lang, yung mga taong alam ko na parang nakatulong sa akin noon, hindi ko talaga sila nakakalimutan. Sa totoo lang, mini-message ko sila, pinapapunta ko pa nga sila dito pinapabisit ko pa sila sa bahay. Ganun nga ako na, porkit siyempre nagkaroon ka lang ng konti. Mayroong mga taong ganun, di ba? Magkaroon lang ng konti, feeling nila ang taas-taas nila. Tandaan natin guys, itong nandito sa mundong ito, hindi ito pang forever. Naranasan lang natin ito ngayon dahil nga buhay pa tayo. Kumbaga, i-appreciate na lang natin yung mga pagkakataon na mga blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman tayo forever mabubuhay sa mundo. Ay pang talagang pangsamantala lang. Bless na lang tayo kung pinarana atin ng Panginoong Diyos. So ayun lang guys, yung aking video for today. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa akin. Thank you for watching and subscribe my channel. See you for my next vlog.